wait. May nakalimutan nga pala ako. Meron kong gustong sabihin. No? Sabi ko kasi sa'yo noon, Duterte nga pala. Tuloy natin to, ha? Putol-putol yung upload ko kanina. Kasi daming mga dumadaan-daan na di-disturb ako. Naalala ko, at kung maaalala mo pa, sabi ko sa'yo noon, tumahimik ka na lang. At ang sinabihan pa kita noon na basta ayaw kong madamay o madawit ang pangalan ko dyan. Diba sinabihan kita noon? At sinabihan pa kita na mahirap gisingin ang tulog. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Kasi nagtatanong ka sa akin noon, diba? May message ka sa akin nga noon na tinatanong mo kung kilala ko ba yung nasa picture. Yung picture kasi doon yung pinapakita mo sa akin na picture, hindi ko akalain na yung picture na pinapakita mo ngayon sa akin is to show to me na pinagbibintangan mo pala ako si Proud Pinoy. Yung pala yun. Hindi ko naintindihan. Tinanong kita kung sino yun. Diba? At that moment, nung ginagawa mo yun, sinabihan kita na basta ako, huwag mo akong madamay-damay sa gulo nyo, diba? Sabi ko niyan, ayaw ko nang nadadawit ang pangalan ko dyan. Huwag niyong gigisingin ng tulog. Masama akong magalit. Sabi kong gano'n, diba? So, during that time, sana, inintindi mo na at hindi mo ko binangga. Kasi talaga, kahit mag-sorry ka na ilang beses sa akin, hindi ko talaga maramdaman na totoo yung pagsusorry mo sa akin. Kaya, kasi parang napipilitan ka lang talaga. Gusto mo nang ipakita sa mga sponsor mo. Showy ka Totoo lang, showy ka. Kaya napipilitan ka lang during the time na mag-sorry sa akin. Kasi to show up, and to show off, na nag-apologize ka na, nag-sorry ka na, no? Pero by heart, hindi yun totoo. Hindi mo yung sinabi coming from your heart, no? You just need to do it, but heartily, you don't feel it. That's why I didn't feel it too. Hindi ko naramdaman na totoo ang pagsusorry mo sa akin. Dapat hindi ka lang sa akin mag-sorry. Mag-sorry ka sa lahat. At kailangan mo sagutin yung tanong ko, yung tungkol kay Gingging. Totoo bang nasunog yung pera ni Gingging? Kinuha mo. Kasi bigla na lang nagkaroon ng pagkakataon na ipaayos mo yung sasakyan. Sabi mo sa akin wala kang pagbili ng bigas, talagang mahina ang views, mababa ang views mo, kaya mahina ang kita sa YouTube. Sabi mo sa akin kung yung talent mo yung paawa effect, yan yung style mo, so yung bulok. Pero, akala mo, tuloy-tuloy mo akong maloloko, no? Kung naniwala at nakinig ka lang sa akin, nang sinabi ko sa'yo kung magmulising ng tulog, di sana hindi kita na, ngayon, nalintikan ka ng gusto ngayon, then, hindi ka na kayang tumahimik. Hindi ako tatahimik hanggat hindi mo inaamin ang lahat ng mga katiwalian mo. Yung mga alaga mo. Nawa ko sa kanila. Magugutom sila dyan. Kulang sa pagkain. At kung hindi ka mangungulimbat sa mga sponsor, hindi sila makakakain ng masarap. Dahil ayaw mong maglabas ng perang tinita mo sa YouTube para sa kanila. Inachoy-achoy mo lang sila dyan. Yung mga baboy na inaalagaan ng mga yan hindi pala ng sponsor yan. Para sa kanila. Hindi para sa'yo. Inaano sa kanila na
bawat isa sa kanila may alagang baboy. Mayroon kang ano dyan, may cut ka dyan. Grabe talaga, sobrang swapang mo. Dahil sabi nila, pagkain mo daw. O ikaw ang bumibili ng pagkain ng baboy. Saan mo naman kinuha ang bili ng pagkain ng baboy? Sa sponsor mo naman ba? Sabi nila, hindi ka talaga naglalabas ng perang kita mo sa YouTube. Sobra. Talaga, marirealize mo lahat ng mga ginagawa mong katiwalang ito pag tinamaan ka na ng karma. Ayun namang tungkol kay Boy Maas. Merong dyan na basher. Ano ba ang pangalan ng basher na yun? Sinasabi mo na isa pa ako na nang babawi. At ako nang babawi ng camera na ibinigay ko kay Maas. Before ka magsalita, mag-research ka muna. Bakit hindi mo tinanong si Maas kung sinuli ba niya? Sinuli mo ba, Maas, yung kamerang binabawi ni Ma'am Tucker? And then, at saka ka magsalita again sa akin. Dahil ako, sinabi ko lang yon para tumahimik si Maas. Kasi may nagdidikta sa kanya na kalabanin ako, nasuwagin ako. Alam mo na, masyado siyang, maraming nahuhumaling kay Tintin. Kasi si Tintin, ang ginagawa niya, pinangangalanda ka niyang marami siyang pera. Kaya, yung mga vlogger na ito, kapit kamay na, maraming pera sa Ma'am Tintin, doon tayo. At saka si Ma'am Tintin, hindi na ngayon yan. Hindi kailangan ng resibo. Pwede nating scammer, pwede nating ganchoin yan. Hindi yan ang hihingi ng resibo Sabihin natin, ganito lang ito, ganito ang presyo, ganito. Magbibigay yan. Hindi katulad ni Ma'am Tucker. Kailangan natin magpakita ng resibo kay Ma'am Tucker. Diba? Kaya, mas bet na bet nyo si Tintin. Dahil kaya nyo lokohin. Kaya nyo utuin. Hindi nyo alam. Nagagamitan lang kayo. Ginagamit nila kayo. Ginagamit ka. Ginagamit niya siya. Ginagamit din niya kayo. Kaya huwag kayong mukhang pera. Pera is a root of evil. Kaya dapat ang pera ginagamit sa tamang paraan para hindi kayo pasukan ng taning dyan sa utak nyo. Kasi pag nasilaw na kayo sa pera, nakakalimutan nyo may Panginoong nakatingin sa inyo. Kaya sabi ko lang, kayo na mga bashers na walang alam, huwag kayong bash ng bash kung wala kayong alam. Kung kulang kayo sa research, mag-research muna kayo. Panoorin nyo muna lahat ng vlog nyo. Hindi yung kung ano lang narinig nyo. Yun na yun. Mag-research kayo. Katulad niyan. Ang sinasabi kong tungkol dun sa binablog ni Mick J. Morens na inagaw mo. Butete. Ano magsisero sa'yo? Magsisero sa'yo. Hindi ka naman kagalang-galang. Butete. Yung binlag ni J. Morens na inagaw mo sa kanya. Mag-asawa. Yung declick yung pangalan. Ano na nangyari doon? Hindi mo na binalikan. Nabalikan pa yun nila Sir Panayboy. Hinahan din nila yun ng groceries. Kawawa naman yung mga yun. Hanggang ngayon, ang bahay na tinitirahan nila na dating tirahan ng mga kambing, doon pa rin sila nakatira. At hindi mo pa rin napapaayos. Dahil yung sinasabi mo, darating na in-order mo ng mga materyales, hindi dumating. Kasi, hindi mo binayaran. Hindi mo binayaran yung materyales. Sinong loko-lokong magde-deliver ng mga materyales kung hindi mo naman binayaran? Kaya it's been 10 months. Wala pa rin nagagawa. Wala pa rin ano.